Hello. Good morning, everybody. Today's date is December 12 of 2024, Thursday. Kahapon, dalawang beses po ako nag-video at kwento. Pero yung una kong isinalaysay at mga ikinuwento ay hindi ko po mai-post kasi ang ginamit ko, dalawa kasi itong ginagamit ko. Ito ngayon, ginagamit ko yung aking iPad. Yung isa ay yung sa telepono ko nga po, yung iPhone. Yung iPhone ko, nagsasabi na kukonti na lang yung space, kaya hindi ma-load kasi hindi po raw kasya dun sa movie na ginawa ko. So, kaya hindi ma-post. So, pupunta muna ako dun sa store, sa T-Mobile, para i- ipakita ko kung paano gagawin. Kasi nagpalagay na rin po ako ng anta na tawag na iCloud. Kasi sa dami na nga po ng mga movies na mga ginagawa ko, katulad nito, marami na po akong space na nagagamit sa ah, hindi ko alam kung ang tawag niya, gigabyte or what. Basta yung pong space na para dun sa marami na po ako nagamit. Hindi ko lang alam kung paano siya mabubura. Hindi naman mabubura dahil ayoko nga po mabura lahat ng mga ginawa kong mga pagsasalita. Kasi minsan lang po ito. Yung mga nasabi ko na, yung mga lumipas na araw, hindi ko na po maibabalik. Parang katulad ng panahon ng araw, hindi na po natin maibabalik yun. Kaya kung ano man yung mga nasabi ko nung mga nakaraan, ang sabi nung sa store, last week na nandoon ako, sabi, nagbayad ako ng extra for that service. Yung mapupunta lang daw sa cloud, iCloud, I don't know what is that. Very high-tech talaga ngayon eh. Ang daming mga, alam niyo na, ang daming mga paraan kung paano maikikip yon. Doon po mapupunta, hindi raw po mawawala. So, doon ako. Kaya lang, hindi ko alam gawin. Kung sabi, kailangan ko erase, burahin ang ibang mga movie na nagawa ko na dahil para magkaroon ng space ulit. So, ayusin ko muna. Kaya nauna pa munang makikita ninyo at na-post ko yung isa na may salita ako na pahabol, yung pangalawang pagsasalita ko na gusto kong sabihin continuation for yesterday's date, December 11. Pangalawang pagkukwento ko na po yun. Yung una na pagkukwento, andun po yung mga kwento ko na kung paano ang umpisa ng ginawang pag-oopera sa akin, sa pangalawang anak ko na si May. So, abangan lang po ninyo kasi aayusin ko po muna. Punta muna ako ng T-Mobile store. Kaya, nagsalita lang po ako ngayon today para maalam ninyo kasi hindi lumalabas. So, hindi ko lang alam kung interesado kayo kung sino man ang mga nakikinig sa akin, ang mga kung saan man umaabot itong aking pagkukwento at pagsasalita. Pero, um, para sa akin, lahat po ng mga ginagawa ko at mga sinasabi ko ay talagang mahahalaga. Dahil sinasabi ko sa inyo, ang nagpapaisip, nagpapasalita, at nagpapagalaw sa akin ay ang Panginoon. So, kung kayo ay naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon, magkaka-interest kayo o magkakaroon kayo ng halaga na sabihin, magiging interesado kayo sa lahat ng aking mga sasabihin. Lalong-lalo na sa mga tao
na mga walang nalalaman kung sino ako, kung ano ang istorya ko, anong pinagmulan ko. Yan nga ang aking napakahirap. Ayaw po akong intindihin ng katulad nung bigyan ko kayo ng halimbawa. Katulad nung mga sinabi ko sa inyo, nagawa akong mga paraan upang makilala ang kagaya, ang katauhan na kagaya ko. Upang malaman ng tao, ng buong mundo, na pinagmilagrohan ako ng Panginoon at ako'y naging ganitong tao. Ayaw po kong sagutin ng Pope. Alam nyo, ngayon, nung nag-iisip ako, at hinihiling ko sa Panginoon ang lahat, syempre lahat yan ay isinasangguni ko muna sa Diyos bago ako magsalita. Ang sabi ng Panginoon, may kinalaman pala ang simbahang Katoliko. Paano mangyayari nga naman? Sino mag-uutos? O ang pamahalaan din ay nakikipag-ugnayan? Paano magagawa yung mga ganong pagsisindikato sa buhay ko? Kasi yung sa istorya ko, hindi po ba? Katulad yan ang sinisindikato ang buhay. Alam nyo, nagtitiis at nagpapasensya na lang ako kasi ipinaiiral ko ang aking malawak na pangunawa kasing lawak ng mundo. Ayoko, naiiyak na naman ako. Pero ayoko magdadrama dahil pagka nalulungkot ako, naiiyak ako. Pero totoo. Dahil sa mga ikinukwento ko sa inyong mga kasaysayan ko, hindi po ba sobra naman ng ginagawang pag-i-eksperimento? Sinasaktan ang tao, gustong mapatay ang isang taong kagaya ko na walang nalalaman. Wala naman akong kasalanan kahit kanino. Masama. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Gusto nilang mawala ako dahil sa ano? Iyan ang gusto ng Panginoon, na mabuhay ako, magkaroon ng isang taong kagaya ko na ginagamit niya. Yun po ay isang misyon ng buhay ko. Kaya dumating na po ako sa takdang panahon na ito upang at ipinaalam na niya sa akin ang lahat dahil nga ang lahat ay nagkaisa na wala pong nagsasalita. Wala pong nagsasabi. Maliban sa mga parinig, pahiwatig na may connection sa buhay ko, doon ko po napapagduktong at napinag-aaralan ang mga sinasalita, mga naririnig kong salita at doon ko lang po pinag-aaralan ko kung ano yung pahiwatig sa akin ng isang taong yon o kung sino man. Dahil malimit po ganyan na pinapahiwatig na nalalaman nila yung, kaya minsan nag-iisip ako ba, paano kaya nalaman na ganun ang nangyari, ganun ang nagawa ko. Mga dumadating po sa akin yan. Kaya napakahirap kung ngayon, kung ako'y ayaw sagutin at dinggin ang aking kahilingan ng po, dapat sana yun ang mas magandang paraan. Kung aminin na lang na sila ang may umpisa o kapural ng pagsisindikato sa buhay ko, dahil sa ano, hayaan ninyo, ipapanalangin ko na ipaalam sa akin kung ano po ang talagang
ibig sabihin ng mga pinaggagawa na yun sa akin at bakit po ako gustong mapatay at mawala sa mundo. Alam ko may kinalaman na naman yan sa mga kayamanan. Pero nakakahiyang magsalita ng tungkol sa kayamanan. Pero ang lahat, kung ang Diyos ang may dulot, walang dapat ikahiya o ikatakot. Basta't katotohanan ang lahat na maihahayag. Yan lang po ang masasabi ko. Kaya, karoktong lang po ito for this week video. Kasi hindi ko po ito laging magagawa everyday. Ngayon, nagkasunod-sunod ulit. Pangatlong pagsasalita ko na sa inyo ngayon. Pero yung nauna nga, pinapaliwanag ko po, hindi ko ma-post dahil nagka-problema ako sa space, sa alam niyo na, yung disk space ng iPhone ko, hindi na po kasya yung ginawa kong video, kaya nag-a-announce. So, I need to go to the store to fix it. So, kaya kung ano yung nauna, siya pang mahuhuli. yung pangalawa, na i-post ko na. Kasi ang ginamit ko po ay yung iPad. Ito, ngayon na ginagamit ko. Ito, meron pang more space. So, pag naubos din to, bahala na. Basta lahat ngayon ay may paraan. May mga paraan. Kaya, hindi po ba napakagaling? Dahil isa pa ito, patunay ko sa inyo. Dito in my existence of my life. Di po ba, lalong pinadali, na-imbento ang computer, na-imbento ang lahat, para mapadali at madaling masagot ang inyong mga tanong. Nagkaroon ng anong tawag dyan? Yung apps, mga ganyan, kung saan ka pupunta, para malaman mo. Ganyan din po ipapanalangin ko sa Panginoon upang mapadali din tong sinosolve ko sa buhay ko. Dahil hanggang ngayon, ayaw din akong wala rin tumatawag o nagbibigay ng atensyon sa akin. Ipapanalangin ko na lang na magparamdam muna ang Mother Nature dyan sa Pilipinas. Kung ano ang gusto niyang iparamdam sa mga taong Pilipino. Dahil sinabi ko na nga po, ako po'y Pilipino. At dyan po ako nagmula. At alam ninyo, napakaswerte sana ng Pilipinas. Sana matulungan ninyo ako. Magkaisa tayo. Dahil hindi lang naman ang Pilipino ang anak ng Diyos o ang kanyang inilikha. Baka dahil ang Pilipinong nagsigawa, siya pa rin, Pilipino pa rin ang una niya gusto mapatawad para magkaroon ng kapayapaan ang lahat. Pero kung ganyan na masyadong akong hanggang ngayon ay pinahihirapan, pinag-aantay, ano po ang gusto niyong maipanalangin ko sa Panginoon? Siyempre, ang katarungan sa buhay ko. Hindi po ba? Mananalangin po muna ako. Kung ano pa po ang mas gusto niyang Panginoon na ipaalam sa inyo. Pero tuloy-tuloy ko pa rin na ikukwento sa inyo para malaman ninyo kung gaano kahalaga at bakit ko gustong isa-pelikula ang buhay ko. Dahil sa kagaya ng mga istoryang ginawa sa akin, yung mga pangsisindikato ng buhay ko,
Eh, wala pong tao na makakagawa niyan, kundi ako lang. At ang tulong ng Panginoon sa buhay ko, na siyang alam niyo na? So, ang hirap ipaliwanag, ang titigas ng ulo. Hanggang ngayon, nag-aantay po ako kung sinong napag-usapan natin ng maayos, kung papaano ito gagawin. Pag hindi ko pa po alam. Mananalangin po ako at iduduktong ibibigay sa akin sa isip ko kung ano ang mga dapat na mas magandang, hangga't maaari gusto ko kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaisa. Na magkaroon tayo ng isang pagmamahal sa Panginoon, lalo na sa Mother of Perpetual Help at kay Jesus Christ, sa mag-ina. Na ginamit ng ating Panginoong kataas-taasan. Sila po yung mga tao rin na kagaya ko na ginamit. Pero kami po ang ginagamit. So, yun lang po ang masasabi ko. Ngayon kung tuwiran, diretsong sinasabi sa inyo na ako rin ay ginagamit. Dahil sa mga pangyayari sa buhay ko, sa mga inistorya ko sa inyo, mula pagkabata, mula bago isilang, kung ano mga pag-eksperimento ginawa sa akin, at ano naging buhay ko. Okay, pinaiigsi ko na nga po, pero binibigay ko lang po ang mga halimbawa, ang mga sample, yung mga pagkukwento ko sa inyo, kung gaano ko kung bakit ko gustong sa pelikula ang buhay ko. Hindi po ganun kadali dahil may mga kaso or may mga maraming katanungan. Yes, I know. Pero para sa akin, ako naman ang ginawaan, ang buhay ko, ang ginamit, at mga sinusubaybayan at ini-eksperimento. Sino ang magpapatawad? Sino ang uunawa sa inyo? Ako din. Ako lang. Alam ko kung ano ang ipinapanalangin ko, ang hinihiling ko sa Panginoon ay nasusunod. Katulad halimbawa bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, isang miracle din to. At napatunayan ko lang to after na nang napatunayan ko ang sarili ko kung sino talaga ako. Alam ninyo, sa tuwing magkakaanak ako, 4 po ang anak ko na buhay na lumabas. Meron pa akong kukwento sa inyo na hindi po 4 ang anak ko. Dapat 5. Pero hindi muna tayo dadako doon, masyadong mahaba ang kwento. So, ito pong sa 4 na ito, ang una kong hiniling na anak na gusto ko, ang gusto kong panganay ay lalaki. Sa totoo lang, ang gusto ko pong anak ay 2 lang. Lalaki at babae. Is magkapares lang, yun lang ang gusto ko sana. Palibhasa, bata ako nag-umpisang magkaroon ng asawa, 17 years old, nagkaanak na ako, ganun po kami, kahit na nag-aaway, on and off ang pagsasama, ganun. Palibhasa bata nga, madaling, alam niyo na, masyadong active sa sex ang mga kabataan. So, yung mga panahon na yan, una, hiniling ko lalaki. Lalaki nga. Sumunod, syempre, gusto ko naman babae. Babae, si May. Sumunod, sabi ko, lalaki,
or pero lalaki ulit ang lumabas. Kasi binigyan ko na nag-isip na ako ng pangalan, eh. Gusto ko Israel, galing sa book, pero gusto ko yung Sounds of Israel. So, lalaki. Dito sa pang-apat na panganganak, inisip ko na maging babae man o lalaki, okay lang sa akin. Dalawa ang hinanda kong pangalan. Ah, si Jessica Paula, kasi si Inang, Paula. Gusto kong iduktong ang pangalan ng inang ko para hindi po siya makalimutan. Yun ang iniisip ko dahil nung kasalukuyang nagbubuntis ako sa pang-apat kong magiging anak, doon po na namatay si Inang. So sabi ko, para hindi mawala at hindi makalimutan si Inang, iduduktong ko, ipapangalan ko pag babae. At ang Jessica, yan po talaga gusto ko dahil kinuha ko naman sa pangalan ni Jesus Christ, Jessica. Yon, gusto ko siyempre ang anak, mabait, uh, ihalin tulad natin kay Jesus, yung ganon, kay Jessica, Paula. At naghanda rin ako ng pangalan na lalaki. Kaya dalawa yung sa pang-apat na pagbubuntis ko, dalawa talaga ang inanda ko. Either na babae at lalaki, meron na ako nakahanda. So hanggang dan lang muna ang kwento ko kasi mas matindi ang kwento ko pang mga iba. Yung mga susunod pa, ikukwento ko sa inyo. Okay? Marami pang experimentation. Oh my goodness. Okay, so yun po. So ang ibig sabihin, kung ano yung gusto ko na maging anak, hindi po ba ganun na ako nasusunod? Yun lang po gusto kong i-share sa inyo na ang anak ko naging boy, girl, boy, girl. So, nasunod po ko anong gusto ko. Kaya, yan lang po. Gusto ko ipakilala sa inyo na sinusunod naman ng Panginoon ang gusto ko. Okay, ngayon, alam ko kung ano yung gusto ko, yun din ang gusto ng Diyos. Sana pag-aralan nyo ang lahat ng sinasabi ko. Okay, thank you for those who's watching my video and sa mga nakikinig, at sana maramdaman ninyo na ang lahat ng ito ay pawang totoo dahil totoo ako. Maramdaman ninyo ang katotohanan sa akin. Dahil sinasabi ko po yan, yung mga taong lehitimo nakakakilala sa akin, alam nila yan. Ang sinasabi yung mga bagong kabataan, mga tao na kailangan nilang makilala kung sino ako. Okay. I'll see you later. Bye. Bless you all.